What's up mga talentado? Kumusta na kayo? Medyo matagal-tagal tayo walang upload. Sa panahon ngayon, grabe kasi ang init. Kaya pass muna tayo sa mga biyahe-biyahe. Kaya naisip ko, magluto naman ulit tayo. So for today's video, ang lulutuin natin ay beef caldereta. Ano pang hinihintay natin? Tara, samahan niyo ako. Let's go! So, ayun na nga. Nakapamili na tayo at nawagasan na natin ang ating mga kakailanganin para sa ating lulutuin. First step, i-marinate muna natin ang ating beef gamit ang toyo, Worcestershire sauce, basta yun na yun, at oyster sauce, and then pigaan natin siya ng kalamansi. Minamarinate muna natin para mas kumapit yung lasa ng ating mga sauce at maging mas malasa ang ating gagawing dish. So, mga 6 to 7 pieces na kalamansi lang, pero depende yan sa inyong preference. Ako kasi mas gusto ko yung medyo maasim. So kayo pa rin ang masusunod, syempre. And then mix. Haluin natin para kumalat yung ating marinade at kumapit sa ating beef. So ginamit nga pala natin dito ay parting beef ribs, and then lagyan natin ng paminta, ground black pepper, tapos halu-haluin lang and then set aside. Ngayon naman ay maghihiwa tayo ng ating mga gagamitin panggisa. So unahin natin tong sibuyas. Isang medium size na sibuyas. Kahit anong klaseng sibuyas pwede naman. Red onion, yellow onion, white onion, go lang. And then magpitpit tayo ng garlic. So kalahating bulb ng garlic ang gagamitin natin ngayon. Medyo masarap kasi yung medyo mag-garlic at mabango siya habang ginigisa. So ayan, imi-mince na natin ang ating garlic. Konting ingat lang ha, baka madali yung kamay nyo ng kutsilyo. And then maghihiwa tayo ng fresh tomato. Fresh tomato ang gagamitin natin para hindi na tayo gagamit ng tomato paste. Mas masarap ang fresh tomato compared sa tomato paste. Kasi ang tomato paste, pagka hindi magandang pagkakagisa, medyo awkward yung lasa. And syempre, mas masarap yung natural. Mga 4 na piraso lang. At yung hinog na ang gagamitin nyo ha.
And then, green bell pepper. Hiwain natin yan. Mas magandang bell pepper guys yung ano, yung parang kalabasa ang shape niya, parang mansanas. Mas crunchy kasi yon. So dito kasi sa lugar namin ang hirap humanap ng ganon. Kaya ito lang ang meron tayo. So carry na rin yan. Bell pepper din naman yan. At green and red bell pepper yung gagamitin natin para mas vibrant yung kulay niya. Pag colorful kasi ang isang dish, mas masarap siyang tignan. At syempre, importante, masarap din yung lulutuin mo. Hindi lang dahil sa makulay siya. So hiwain natin siya pa square. And set aside. Ngayon naman, hiwain natin ang ating carrots. So, bahala na kayo kung paano nyong ihiwain ang carrots, mga talentados. Siyempre, kung ano yung prepare nyo, go lang. Ito namang ginagawa natin ay guide lang. Hindi nyo naman kailangang sundin kung ano yung sinasabi ko sa bidyong ito. So this time yung patatas naman. So ganun din, parang cubes din. Again guys, nahugasan na natin yung mga hinihiwa nating gulay dito at saka yung ating karne. Painit na tayo ng kawali at piprituhin muna natin ang ating carrots, patatas. Mas okay kasi na i-fry muna natin yung patatas natin at yung carrots para hindi siya madaling mapanis. So hindi naman natin kailangang i-luto ng matagal to, yung lutong-luto, no? Pag nagbe-brown na yung mga sides niya, okay na siya. Kasi pakukuluan pa naman natin ito mamaya. So ayan, dahil brown na yung mga sides ng ating carrots at patatas, hanguin na natin siya. Ngayon naman ang ating bell pepper. So, saute lang natin saglit yan, mga 10 seconds lang. And then, hanguin na rin natin.
Ngayon magisa na tayo ng ating bawang. At halu-haluin nyo lang guys para pantay yung luto niya. Medyo madali kasing masunog yung bawang. Kaya dapat keep on mixing lang. So, ganun din yung sibuyas. At pag malambot na siya at lumabas na yung amoy, ay isusunod na natin ang ating kamatis. So sa part na ito, naaamoy ko na yung bango ng ating bawang at sibuyas habang ginigisa. So lutuin lang natin maigi yung ating kamatis at yan yung magsisilbing tomato paste natin. Yan, kapag kaganto na ang itsura niya, okay na yan. Lagay na natin yung ating minarinade na beef. Gisa natin siya, halo-halo. And then ilagay natin yung pinagbabaran ng baka. So yan, pakulaan natin siya. At this time ay ililipat natin siya sa pressure cooker. So gagamit na tayo ng pressure cooker para mas mabilis lumambot yung ating baka. Napansin ko kasi itong part na nabili ko ay matigas. Medyo matigas siya. So gamitan na natin siya ng pressure cooker para madali siyang lumambot. Alright? And kapag ganyan na ang tunog ng inyong pressure cooker, mag-start na kayong mag-timer. So approximately 25 to 30 minutes lang ang timer natin. Ayan na. At lumambot na. So ayan. Balik natin siya sa kawali para mas madali siyang haluin. Nga pala, nagdagdag nga pala ako ng konting tubig kanina nung pinakuluan natin siya sa pressure cooker. At isisimmer natin siya. Ngayon, lagay na natin yung tomato sauce. Simmer natin siya ng matagal kasi gusto natin ma-reduce yung tubig, yung sabaw niya.
at para lumapot yung ating kaldereta. Hindi nga pala ako naglagay ng sili dito guys, dahil mayroon tayong batang kakain. Alright, pero mas masarap sana may sili siya, medyo maanghang. So ayan, ang ganda na ng kulay. Ngayon lagyan na natin ng pampalasa, nor seasoning, nor baka naman. And haluin lang natin ng haluin para hindi magtutong sa ilalim. So, lagyan natin ng patis, pampalasa. Konti-konti lang kasi madali naman magdagdag. Let it simmer and halu-halo natin from time to time para hindi magtutong yung ilalim ng kawali natin at para hindi rin siya masunog. Maiwasan natin yung mapait na lasa. Ngayon naman lagay na natin yung ating liver spread na itago natin sa pangalang Reno. Reno, baka naman. And halu-haluin din natin hanggang sa kumalat na yung liver spread sa ating sauce. Yan ang magpapalapot sa ating sauce. Pansin nyo, pakayod akong maghalo para maiwasang dumikit yung ilalim. So ayan na, malambot na ang ating baka. Kita nyo naman natatanggal na sa buto. This time lagay na natin yung ating carrots, patatas at yung bell pepper. Naglagay din nga pala tayo dito ng beef cubes. At nagdagdag tayo ng paminta. So ayan, luto na ang ating beef caldereta. At ito naman yung listahan ng ating mga ingredients na ginamit dito sa ating dish for today. So hindi ako naglagay dyan ng mga kung ilang piraso, ang sukat-sukat, kasi preference nyo pa rin naman ang masusunod. So tansyameter lang tayo. At ito na nga ang ating beef caldereta. Alright! Kung umabot ka sa part na ito ng video, maraming salamat sa iyong panonood. At huwag sanang kalimutang mag-like, share, comments and subscribe, at please follow our Facebook page Henyo Talentado, and pasubscribe naman sa ating YouTube channel Henyo Talentado. Bye-bye! And always remember, every day may not be good, but there's something good in every day. Ciao!